Pasado alas 9 kagabi nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang 17 tripulante ng MV Galaxy Leader. Ito ay matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag sa kanila ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matapos ang mga negosasyon at palayain ng grupo ng mga seafarers ay mabilis ding na-turn over ang mga ito sa mga otoridad ng Pilipinas. Immediately, we brought them here to a commercial flight. They seem alright. Hindi basta-basta napakauwi nila yan kasi we have to, see how they are talaga, no? Some were crying, diba? Yung unang lumabas, umiiyak, tapos nandun yung mga pamilya nila with them, no? Matapos ang mga pinagdaanan ng mga tripulante, sinabi ng Department of Health na tiniyak nila ang kalusugan ng mga naturang balikbayan at ang patuloy na pagmamonitor sa kanila sa mga susunod pang araw. Categorically, as a doctor, they are not traumatized. Alright? They came, galing po sila sa isang traumatic situation. Ang ayaw nating mangyari is mag-develop sila nung tinatawag na post-traumatic stress disorder. But I can say po, bilang isang doktor at bilang DOH po, nung nakita ko sila lumabas dun sa arrival corridor, wala po namang visible signs of trauma. Nangako naman ang Department of Migrant Workers sa dagdag pang tulong para sa mga Filipino seafarer at kanilang mga pamilya. Okay, first and foremost, we ensured the continuous payment of what we call allotments, right? The payment of the salaries doubled in this case, no? All throughout the 428 days. So that's number one. Number two, we provided the necessary financial assistance to the families along the way. And we will do so again, another round of financial assistance under the Action Fund. Third, we had, at some point in different specific cases, medical assistance provided to families as they were needed. Sisiguraduhin naman ng Department of Transportation na tutulong sila para sa mga nagpaabot ng interes na muling magtrabaho sa barko. Kami po ang nag-i-issue ng kanilang mga seaman's book, no? Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho, no? Hindi na iniharap pa sa media ang 13 tripulante alinsunod na rin sa kanilang kahilingan na agad makapiling ang kanilang pamilya pagdating sa airport. Ayon sa DMW, dadaan pa sa ilang proseso ang mga tripulante bago sila tuluyang makauwi sa kanilang mga tahanan na maaaring umabot pa ng hanggang 4 na araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.